Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating kaibigan dito sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Ako nga po pala Sir Jesse Emong, kasalukuyang naninirahan ngayon sa probinsya ng Aklan. May 5 mga anak at may mga apo na rin. Subalit ang kwentong ito ay nangyari noong kapanahonang ako po ay naninirahan pa sa aking kinamulatang probinsya, sa probinsya ng Samar. Binata pa lamang ako noon Sir Jess, kung saan ng mga panahong yun ay panahong namamayagpag ang pangalan ni Mang Doro, ang isang sabongerong biniyayaan ng mutyang galing sa kalikasan at ginamit niyang pampaswerte, hindi lamang sa larangan ng sabong, kundi naging isa rin siyang tanyag na isang manggagamot, at iyon ang naging ugat upang kanyang iwan ang mundo ng pagsasabong at kanyang ipinagpatuloy ang panggagamot ng walang bayad sa sinumang mga taong nagkaroon ng karamdamang hindi kayang solusyonan ng mga doktor. Karamdamang kagagawa ng mga hindi nakikitang mga nilalang o di kaya'y ng mga taong may angking kaalaman sa larangan ng kulam at barang. Ako po Sir Jess, ang bunsong lalaki sa aming 8 magkakapatid. At ng mga panahong yun ay ako na lang din ang binata o walang asawa sa aming 8 magkakapatid. Hindi ko po alam Sir Jess kung bakit, pero para bang nasa aming dugo na o lahi ang dugong isang sabungero. Sa dahilang halos lahat kami ng aming pamilya ay nagkaroon ng hilig sa larangan ng sabong. Ang sabong kung saan ng mga panahong yun at maging sa kasalukuyang panahon ay talamak sa aming probinsya. Katunayan po ay palaging kasama ni Itay si Inay sa bawat sabungang kanyang puntahan. Dala ang aming mandirigmang panabong, kung saan ay ang uri o klase ng panabong na paboritong alagaan ni Itay noon o ni Itay Anoy ay ang panabong na kung tawagin ay kanawayon. Hindi ko po alam Sir Jess kung bakit, pero iyon at yun ang kanyang mga palahi sa aming pakurang kanyang pinagtatalian ng kanyang mga kanawayong panabong. Sa tuwing tinatanong ko noon si Itay kung ano ang dahilan niya at kanawayong panabong ang gusto niyang alagaan at dalhin saan mang sabungang may magaganap na sultaday, hindi niya ako sinasagot. Pero pansin ko ang makahulugang ngiti sa kanyang hitsura. Sa bawat baryo na sakop ng aming bayan noon ay may mga tanyag na mga sabongerong may mga kargadang mutya o sapin para sa kanilang mga mandirigmang panabong. Kabilang na nga doon ang nabanggit kong si Mang Doro, ang sabongerong may mutyang galing sa buto ng kasoy. Ako po Sir Jess ang palaging nakatukang magpakain sa mga alagang panabong ni Itay. Subalit may napapansin lamang ako noon kay Itay Anoy na mga kakaibang kanyang ikinikilos nito, dahil sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, lalong-lalo na nga sa gabi, at umaalboroto ang kalangitan, yung tipong nagwawala ang panahon, lalong-lalo na nga kung sasapit ang hating gabi, ay nakikita kong nagmamadali itong si Itay na kunin ang aming sinaunang flashlight at pamandong, at pagkatapos ay nagmamadali itong lumabas ng aming bahay. Sinundan ko si Itay na hindi niya ako napapansin, at nakita ko siyang iniisa-isa niyang tingnan ang mga kanawayong panabong na nakapatong sa kani-kanilang mga patungan. Kasunod ay bagsak ang kanyang balikat na bumalik sa aming tahanan. Nakapagtataka yun, di ho ba Sir Jess? At talaga namang mapapaisip ka kung ano ang inaasahan niyang makita sa kanyang mga panabong, hanggang sa isang araw noon, araw ng linggo, kasama ako ni Itay at ang lahat ng aking mga nakakatandang kapatid, maging si Inay Lucille na pumuntang sa bungan na nasa aming mismong baryo upang iharap at ibangga ni Itay sa isang panabong na isang malatuba ni Mang Sirapin na isang tanyag sa aming baryo noon, ang aming bruskong kanawayon. Subalit ng kanilang pinagharap ang 2 panabong at binitawan sa gitnang bahagi ng sabungan, ay nanlumo kaming lahat, dahil ni hindi man lang nakaganti ng pag-atake at pagpalo sa naturang malatuba ni Mang Sirapin
ang aming kanawayong panabong. Ang kanawayong panabong na siyang inaasahan ni Itay Anoy na siyang magpapabagsak sa nasabing malatubang panabong. Dahil binutas lamang ng kargang tari ng nasabing malatuba at winakwak ang tiyan ng aming kanawayong panabong. Bagsak ang aming mga balikat at bigo kaming umalis ng sabungan at bumalik sa aming tahanan, lalong-lalo na nga si Itay Anoy. Kababakasan talaga ng matinding kalungkutan ang kanyang hitsura. Dahil sa ang totoo'y halos 5 kanawayong panabong ng Itay ang naging bihag na ng panabong na yun ni Mang Serapin. Subalit nananatiling matibay ang loob ni Itay dahil kailan may hindi sumuko si Itay na magpatuloy sa pagpapalahi ng mga kanawayong panabong na para bang meron siyang inaasahang may isa sa kanyang mga kanawayon ang magdadala ng swerte sa kanya sa larangan ng sabong. At nga pala Sir Jess, sa tuwing may iba siyang mga palahing hindi kanawayon ay ibinibigay niya ang mga yon sa aking mga nakakatandang mga kapatid. Naging kabilang si Itay sa mga sabongero sa aming baryong nangulilat at nabigong pabagsakin ang nooy naghahari-hariang malatubang panabong ni Mang Serapin. Wala naman sa kanyang isip na tumbasan at palitan si Mang Serapin na siya'y maging isang tanyag na sabongero dahil sa gusto lamang niyang patunayang magkakaroon siya ng isang panabong na siyang magsisilbing swerte sa kanya sa larangan ng sabong. Hanggang sa dumating na ang panahong may tumamang malakas na bagyo sa aming probinsya noon. Isang bagyong nagbigay ng katuparan sa matagal nang hinihintay ni Itay at ang pagkakataong mauungkat niya sa akin ang tungkol sa mga rason kung bakit isang kanawayong panabong ang kanyang gustong alagaan at kung bakit sa tuwing sasapit ang malakas na ulan at ng pag-alboroto ng panahon sa gabi ay kaagad niyang sinisilip at pinupuntahan isa-isa ang kanyang mga nakataling mga kanawayong panabong. Hinayaan ni Itay ang kanyang mga kanawayong panabong na nakatali sa kanilang mga sariling hapunan na kahit pa'y kasalukuyang hinahampas ng malakas na hangin ang paligid ng panahong yon. Malakas na ang buhos ng ulan at nag-uumpisa nang lumangit-ngit ang kidlat at dumadagundong na ang kulog sa kalangitan. Taliwas yon sa ibang mga magsasabong sa aming baryo dahil hindi pa man dumarating ang malakas na bagyo'y ipinasok na nila sa kanilang mga kulungan ang kanilang mga panabong. Nananatiling nakatingin at nakamasid si Itay sa kanyang mga panabong habang siya'y nasa loob ng aming balkonahing merong mga harang na kawayang biniak-biak hanggang sa sumapit ng 11:30 ng gabi kung saan ay mas lalo pang sumama ang panahon ay bigla kong nakitang nagmamadaling lumabas si Itay ng aming tahanan at pagkatapos ay nilandas kaagad ng kanyang mga paa ang kanawayong panabong kung saan ay masyado akong namangha sa aking nakita. Sa nasabing kanawayong panabong na yon, ganoon din si Itay. Dahil banaag ko sa kanyang hitsura ang pinaghalong emosyong saya at pagkamangha. Nakita ko yon sa kanyang hitsura Sir Jess dahil sa liwanag ng flashlight, malakas ang hangin at maingay ang kalangitan. Subalit ang naturang kanawayong panabong ay nananatiling nakapatong sa kanyang hapunan. At hindi lamang ito Sir Jess basta-basta nakapatong doon dahil makikita itong bros ko na animoy makikipagbakbakan. Hindi ito nasisindak sa malakas na pagguhit ng kidlat sa kalangitan at dagundong ng kulog. Sa halip ay parang natutuwa ito. Taliwas yun sa ibang mga katulad ng mga kanawayong panabong dahil sa ang mga ito'y inisa-isang tingnan ni Itay at nakita niya ang mga itong nakalublob sa lupa, nanginginig at nababahala sa masamang panahon. Bigla na lamang gumuhit ang makahulugang ngiti sa hitsura ni Itay Anoy. Inalis niya kaagad sa pagkakatali ang nasabing kanawayong nooy. Walang palya nitong ipinapagaspas ang kanyang pakpak at ibinubuka. Lumalaban ito sa hampas ng hangin sa kanyang katawan at hindi ito nahuhulog sa kanyang pinapapatungan. At nang ito'y nasa kamay na ni Itay, ay mabilis niya itong dinala sa kubo-kubong nasa gilid ng aming bakuran kung saan ay naroon ang mga kulungang ginawa ni Itay. Para sa kanyang mga panabong, ipinasok kaagad ni Itay doon ang kanawayong yon sa kanyang sariling pag-aaring kulungan. At ganoon din ang kanyang ginawa
Sa iba pang mga nanginginig ng mga kanawayong panabong, isa-isa niya ang mga itong ipinasok sa kani-kanilang mga kulungan. Lumipas ang bagyo, Sir Jess, nang wala ni isa man sa aming mga kalugar ang nadisgrasya, maliban na lang sa mga punong kahoy at mga niyog at mga kabahayang mahihina ang pundasyon dahil sa nagiba ang mga ito. Samantalang si Itay ay nakita kong abalang nakatingin sa kanyang kanawayong panabong habang ito'y tumutuka ng patukang kanya pang binili sa bayan. At dahil sa aking kuryosidad at kagustuhang malaman kung anong meron sa kanyang kanawayong yun, ay sinamantala ko ang pagkakataong yun. Nang mismong mga alas 7 ng umagang yun, nagtimpla ako ng 2 tasang kape para sa aming dalawa ni Itay. At pagkatapos kong ibigay sa kanya ang kapeng para sa kanya, tinanong ko agad sa kanya ng magalang ang mga katanungang naglalaro sa aking isipan. Nang puntong yon ay hindi na nagdamot si Itay sa akin dahil sa masaya niyang sinabi sa akin ang mga dahilang yon. Ayon kay Itay, Sir Jess, isang pamahiin na kapag ka ang isang kanawayong panabong ay nakikipaglaban sa masamang aura ng panahon, lalo na kung nagkataong gabi at masungit ang panahon, kapag ka ang isang kanawayong panabong ay kinakitaan mo ng katulad ng aming nasaksihan sa aming kanawayong noong masama ang panahon, ay isa yung sinyalis na magiging isa itong mandirigmang panabong at magbibilang ng panalo saan mang sabungan ito dalhin. Hindi lamang yon, dagdag pa ni Itay, kahit anong sinyaladong panabong o kahit ano pang mutya, merong taglay ang may-ari ng panabong na yon, ay papatayin lang ng kanawayong panabong ang kanyang panabong. Bagay na labis-labis kong ikinamangha. At ang huling katanungang binanggit ko noon kay Tay ay kung bakit kanawayong panabong lang ang kanyang piniling alagaan. Sinagot naman ako ni Tay at sinabi niyang, "Anak, Emong, makinig ka. Ang kanaway o kanawayong panabong ay sumisimbolo sa masamang panahon sa karagatan. At ayon sa aking ama, sa tuwing ito'y kinakitaan mo ng pagiging agresibo at matapang kahit pa'y masama ang panahon, ay yun ang magiging palatandaan na ito'y maraming papataying panabong. Kaya iho, ihanda mo ang sarili mo dahil ang kanawayong ito ang magpapabagsak sa naghahari-hariang malatubang panabong ni Serapin." Masaya at punong-puno ng pag-aasang pagkakasabi ni Itay, totoong lahat ng yon o nagkatotoo ang kanyang mga sinabing yon dahil nang sumapit na ang araw ng Miyerkules, kung saan ay araw yon na ipinagbabawal ng aming kapitan ang sabong. Subalit, ginawan yun ng paraan ni Mang Serapin at ni Itay Anoy na magkaroon ng isang sultada o salpukan sa pagitan ng aming kanawayon at ng naturang malatubang panabong ni Mang Serapin. At nang mabalitaan nyo ng mga sabungero sa aming mga kadikit baryoy, nagsipagdaluhan ang mga ito sa aming mismong sabungan. Makasaksi lang ang mga ito sa magaganap na bakbakan ng kanilang mga panabong. Kasama kaming lahat sa aming sabungan, ang aking mga nakakatandang mga kapatid at ang kani-kanilang mga asawa, maging si Inay Lucille. Ganoon kami kung sumuporta sa mga panabong ni Itay. Pinagharap kaagad nila Itay at Mang Serapin ang nooy nakakatakot kong titingnan na malatubang panabong ni Mang Serapin. Bukang-buka at bilog na bilog ang kanyang katawan at meron itong tirik na mapulang palong, matangkad at may nakakamanghang kulay orange ang kulay ng kanyang mga balahibo. Subalit hindi papadaig sa kanya ang aming panabong na kanawayo ni Itay dahil sa kung ito'y titingnay, nagmistula na itong pinaghalong kulay ng kanawayong panabong at panuksukan ang kanyang mga balahibo. Buhay na buhay ang mga kulay ng kanyang balahibo, mabalasik at matalas ang kanyang pakiramdam sa paligid ng sabungan. Sa madaling salitay, masasabi talagang kondisyon na kondisyon itong makipaglaban at nakahanda na itong pumatay ng kanyang makakabanggang panabong. At pagkatapos na matarian ng dalawang mga panabong at maalisan ng kaluban, ay buong ingat na nga nila itong pinagharap sa gitnang bahagi ng sabungan. Parehong tumuka ang mga ito sa isa't isa at kasunod ay binitawan na nga nila ito sa lupang sahig ng sabungan. Pumusturang brusko
ang nasabing malatubang panabong ni Mang Serapin at pagkatapos ay bigla na lamang itong tumalon at lumipad. Mabilis namang pumustura ang aming kanawayong panabong at pagkatapos ay kidlat sa bilis itong lumipad papalapit sa naturang malatubang panabong ni Mang Serapin at kagaya ng inaasahan, nagpalitan kaagad sila ng pagpalo sa bawat isa at halos inikot na nga nila ang buong sulok ng ruweda. Subalit katakatakang lubhang nahihirapang patamaan ng tari ng naturang malatubang panabong ni Mang Serapin ang kanawayong panabong ni Itay dahil sa nagmistula itong agila kung kumilos at makipagbakbakan. At kung ito'y titingnan, ay nakalalamang na ito sa pagpalo at ginagawang pag-atakis sa malatubang nooy. Nahihirapan ng tumayo at nahihirapan ng maglakad. Sunod-sunod na ang mga pagpalo at paghugot baon ng kanyang kargang tari. Ang nooy makikitang ginagawa ng kanawayong panabong ni Itay sa nasabing malatuba kung saan ay labis-labis yung ikinamangha hindi lamang ng mga taong mamumusta, kundi higit sa lahat ay ikinamangha yun ni Mang Serapin dahil sa makikita na itong nakaawang na ang kanyang bibig, pawisan na ang kanyang noo at leeg, habang walang kurap niyang pinagmamasdan ang bakbakan ng dalawang panabong. Ilang sandali pa'y kasabay ng pagtalsik palayo sa kanawayong panabong ng nasabing malatubay. Siya namang ginawang paghagis ni Itay sa gitnang bahagi ng sabungan ng kanyang sambalelong pabilog. Sabay wika niya ng pasigaw, "Tapos na ang laban! Panalo ang aking kanawayong panabong!" Masayang pagkakasabi ni Itay at totoo ang lahat ng yun dahil nang iniangat na nga ng sintensyador ng sabungan ang nooy, nakalublob na at nangingisay-ngisay ng malatubang panabong, ay nakalaylay na ang kanyang ulo at maging ang kanyang mga bituka, basang-basa na ng dugo ang kanyang balahibo at higit sa lahat, wala na itong buhay. Hindi lamang si Reyes ang katulad ni Mang Serapin na merong panabong na isang malatubang nakakamangha kung makipagbakbakan at isang tanyag na sabungero ang tinalo ng kanawayong panabong ni Itay, kundi marami pang iba. Sunod-sunod ang pagkapanalo ng kanawayong panabong ni Itay. Saan mang sabungan niya ito dalhin at isabak sa salpukan. Subalit sa tuwing nababalitaan niyang nasa isang sabungan si Mang Doro o ang kanyang grupo'y hindi siya dumadalo doon dahil alam niyang hindi kaya ng kanyang kanawayong panabong ang alinmang mga panabong na dalhin at bitawan ni Mang Doro sa loob ng sabungan. Bukod pa doon, labis niyang hinahangaan at inirerespeto ang katulad ni Mang Doro na isang sabungerong marunong magpahalaga sa kanyang mutya. Hindi lamang si Mang Doro ang kanyang hinahangaan noon sa larangan ng sabong, kundi ang naging usap-usapang sabungerong si Mang Kano na mayroong malagintong panabong ay hinangaan ni Itay. Lalong-lalo na nga ang kanilang samahang magkakaibigan. Nagpatuloy sa pagsasabong si Itay, dala ang kanawayong panabong. Subalit, totoo ngang lahat ng mga bagay sa mundo ay may katapusan o may hangganan. Gaano man natin ito kung ingatan dahil bigla na lamang nawala sa aming buhay nang walang dahilan at hindi namin malaman kung papaanong nawala sa kanyang sariling kulungan ang kanawayong panabong ni Itay. Wala naman kaming nakitang bakas na siya'y ninakaw dahil sa meron kaming 5 mga asong matatapang ang sinadya naming alagaan ni Itay at pagala-gala sa loob ng aming bakuran. Subalit masakit man sa loob ni Itay ang biglaan at misteryosong pagkawala sa aming buhay ng kanyang kanawayong panabong na yun, ay kalaunay natanggap din yun ni Itay dahil nawala man sa amin ang kanyang panabong ay nagkaroon naman kami ng masasabing sariling lupaing aming pinaglulukaran at pinagtataniman ng kung ano-ano mang mga maaaring pakinabangan at ibenta upang magkaroon ng pera. Dahil sa mga perang naipanalo ng kanawayong panabong ni Itay at buong ingat na inipon ni Inay at maging ni Itay. Magandang araw po, Sir Jess.
at sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel. Ako nga po pala si Karyo, at ang kwentong ito ay nangyari sa isang tao sa aming lugar noon, at atin pong itago ang kanyang pangalan sa pangalang si Mang Agosto. Sa liblib na baryo na sakop ng probinsya ng Visayas, walang eksaktong taon, pero ito'y totoong nangyari. Kumalat at naging usap-usapan sa inuman, lalong-lalo na nga ng mga taong mahihilig na magsabong. Si Mang Agosto ay isang padre de pamilyang walang ibang pinangarap sa buhay kundi ang mamuhay ng normal, simple at tahimik, kapiling ang kanyang asawang si Aling Delia at ang kanilang tatlong mga mababait, magalang at marunong rumispeto sa kapwa, lalong-lalo na nga sa mga nakakatanda sa kanila. At dahil sa gusto nitong si Mang Agosto ng tahimik na buhay, o yung masasabing malayo sa mga tsismoso at mga tsismosang mga kapitbahay, kung kaya't mas ninais na lamang nilang magtirik ng maliit na kubo o manirahan sa bundok, kung saan ay ang pinagkakaabalahan o pinagkakakitaan nitong si Mang Agosto ay ang magkaingin, magkopra, magtanim ng mga palay at kung ano-ano pang mga gawaing bundok na merong kaukulang bayad. Higit sa lahat ng mga nabanggit kong yon ay ang pinakang gamay na trabaho o masasabing kinasanayang trabaho nitong si Mang Agosto ay ang pagtatabas o magtabas ng mga ligaw na damo. Sa kanilang baryo ay siya ang numero 1 inuupahan ng kanilang mga kababaryong gustong magpatabas sa kanilang mga sariling pag-aaring lupain sa bundok. Bukod kasi sa itong si Mang Agosto ay masipag, ay meron din itong pagkukusa sa anumang trabahong ginagawa niya. Isang araw noon, araw ng linggo, at nagkataong mahal na araw, isa sa kanilang kababaryo ang sinadya pa itong si Mang Agosto sa kanilang tahanan upang kunin siya at upahang magtabas sa kanilang lupaing ginagapangan na ng mga ligaw na damo. At masasabing halos wala ka nang makitang lupa o daan sa nasabing bundok na yon dahil sa ito'y binabalot na ng mga iba't ibang uri ng mga damo. Bukod pa doon, nasa kasulok-sulukan pa ito ng gubat. 4 na mga magtatabas ang bala kong kunin at upahan, Agosto. Pero ikaw itong inuna kong lapitan dahil alam kong mabilis ka at maaasahan sa larangan ng pagtatabas. Ang sabi sa kanya ni Mang Cosme, isa sa kanilang kababaryong magpapatabas sa kanilang bundok. Masukal po talaga ang inyong bundok na yon, malayo at nasa kasulok-sulukan pa ng bundok, Mang Cosme. Pero huwag kang mag-alala, payag po ako na magtabas doon sa inyo bukas. Sagot ni Mang Agosto sa kanya. At pagkatapos na makompleto ni Mang Cosme ang 3 pa sa 4 na mga magtatabas na kailangan niya kinaumagahan din, mga alas 7 ng umaga, si Mang Agosto at ang 3 pang mga kilalang mga magtatabas sa kanilang baryo noon magkakasama na ngang umahon papunta sa nasabing bundok matapos nilang maihanda at maisilid sa kani-kanilang mga lalagyan ang mga pagkain at tubig na kanilang kinakailangan dalhin. Sa daan pa lamang habang silang 4 ay naglalakad papuntang bundok, ay pansin at rinig na rinig nitong si Mang Agosto ang paulit-ulit at walang sawang pag-uusap o kwentuhan nitong kanyang 3 mga kasamang mga magtatabas. At ang kanilang pinag-uusapan ay ang tungkol sa isang tanyag, sikat na magsasabong sa kanilang bayan noon at may pag-aari o alagang isang uring panabong na isang talisayon. At siya ay walang iba kundi si Mang Guillermo. Hindi niya pinapansin ang kanilang pag-uusap na yon kahit pa'y katulad nila natuto at nagkahilig din itong si Mang Agostong mag-alaga ng mga manok panabong. Pero madalang siyang magsabong o pumuntang sabungan at kung siya'y pupustamay, hindi kalakihan sapagkat mas importante sa kanya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hanggang sa bigla na lamang nag-iba ang usapan ng kanyang 3 mga kasama dahil Teka lamang, Agosto, Raul.
At Carling, may katotohanan kaya ang mga kwento o usap-usapan tungkol sa bundok nila Cosme? Yung ating pagtatabasan ngayon? Ang tanong at sabi sa kanila ng kanilang kasamang isang magtatabas na si Mang Frede. Ang usap-usapang may malaking ahas daw at delinkwente. At delinkwente o tirahan ng mga maligno ang bundok na ating pupuntahan ngayon. Ha, Frede? Yun ba ang tinutukoy mo? Sambit naman o sagot ni Mang Raul kay Mang Frede. Samantalang tahimik na nakikinig sa kanila itong si Mang Agosto dahil sa alam niyang totoo ang lahat ng iyon. Totoong delinkwente at may malaking ahas na nagpapagala-gala o naninirahan sa bundok na kanilang pupuntahan. Totoong iyon ay tirahan o lugar ng mga engkanto dahil sa minsan na niyang nakita sa daan ang malaking ahas na iyon. Noong mga pagkakataong inupahan siyang mamutol ng mga kawayang gagamiting bakod ni Mang Cosme. Ayon pa kay Mang Agostoy, nakita niya itong bigla na lamang na humarang sa unahan ng daang kanyang nilalakaran. Hindi lamang yon, huminto muna ito at nakipagtitigan pa sa kanya bago nagpatuloy na lumiban sa daan. Ganoon pa may, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay natuwa pa siya dahil may isang taong nagsabi sa kanyang merong mutyang maaaring makuha sa malaking ahas na yon at yon ay ang kanyang dalawang tahid na nakadikit sa kanyang katawan sa may parting tiyan malapit sa kanyang buntot. At yun daw ay mabisang-mabisang gawing agimat sa katawan, pamproteksyon sa anumang sakit, lalong-lalo na nga swerte sa larangan ng sabong. Kung kaya't hindi rin niya naiwasang mangarap na magkaroon ng ganoong mutya. Naghiwa-hiwalay o nagkanya-kanyang pwesto kaagad sila upang mag-umpisa ng magtabas. Matapos nilang makapagpahinga ng kaunti sa ilalim ng malaking punong naroon, hindi nila kayang tapusing linisan ang naturang bundok dahil sadyang makakapal at siksik ang mga damo doon. Kung kaya't nagpasya na silang apat na bumalik na lang kinaumagahan, subalit iba itong si Mang Agosto. Nagpamalas ito ng tapang sapagkat, mga pare, mauna na kayong umuwi. Meron naman akong dalang posporo at flashlight dito. Tatapusin ko ngayon mismong tabasan itong pwestong nasa akin. Kakaunti na lamang ito. Ilang oras pa'y matatapos ko na ito. May iba pa kasi akong gagawin bukas. Ang sabi ni Mang Agosto sa kanyang tatlong mga kasama. Pinigilan pa siya ng mga ito at pinagsabihang baka aksidenteng makita niya ang usap-usapang malaking ahas o baka naman siya'y maengkanto doon. Subalit hindi siya napigilan ng mga ito dahil talagang porsigido siyang tapusin ang kanyang naumpisahang gawain. Pagkaalis ng mga ito naghanap siya ng mga tuyong dahon, mga dahon ng mga niyog o kung tawagin ay palapa. Inipon niya ang mga yon sa isang tabi. Pagkatapos ay binugkos niya ang mga dahon ng isang palapa. Kasunod ay kanyang sinindihan yon at yon ang kanyang nagsilbing ilaw o liwanag habang siya'y nagtatabas, samantalang ang kanyang reserba o dalang sinaunang flashlight ay nasa loob ng kanyang lumang bag. Gagamitin niya yon sa oras na matapos na niya ang kanyang pagtatabas. Ilang sandali pa'y bigla na lamang siyang nakarinig na para bang merong dalawang pusang nag-aaway at nagmumula yon sa masukal na parte ng lugar na kanyang kinapwestuhan. Rinig na rinig niyang naglalagapakan ang katawan ng mga ito na parang hinahampas sa lupa. Normal na siya'y kabahan dahil naisip niyang dalawang malaking ahas ang kasalukuyang nooy nag-aaway. Mabilis siyang lumapit sa malaking puno kung saan ay naroon ang kanyang dalang bag. At pagkatapos ay inilabas niya kaagad ang kanyang sinaunang flashlight. Iginala niya kaagad sa kinaroroonan ng tunog o ingay na kanyang naririnig ang liwanag ng kanyang dalang flashlight at doon ay nakita niya ang dalawang malalaking itim na ahas. Magkabuhol ang katawan ng mga ito at nagkakagatan. Subalit hindi niya alam kung ang mga ito ba'y nag-aaway o naglalampungan. Pero
agresibo at mabalasik ang bawat isa sa kanila. At sa bawat pagtama ng liwanag ng flashlight sa kanilang mga matay, kitang-kita niya kung papaanong nagbabaga ang mga mata ng mga ito. Mas lalo pa siyang nahintakutan dahil sa para bang lumalaban sa liwanag ng kanyang dalang flashlight ang mga mata ng mga ito. Yung tipong parang gusto siyang atakihin at puluputan sa kanyang katawan. Mabilis naman siyang kumaripas ng takbo palapit sa kanyang baga upang umuwi sa kanilang baryo dahil sa aminado siyang umurong ang kanyang bayaga ng mga sandaling yon. Subalit nakita niyang parehong humiwalay at gumapang palayo ang mga ito. Rinig na rinig niya ang mga pagkaluskos ng mga dahon sa lupang kanilang ginagapangan. Ang mga paglagotok ng mga kahoy, isa lang marahil ang dahilan sa bigat ng katawan ng mga ito'y kung kaya't walang kahirap-hirap na napuputol ang mga sanga at mga tuyong kahoy sa lupang kanilang madadaanan. Hanggang sa tuluyan na ngang tumahimik ang paligid ng mga oras na yon. Tatakbo na sana palayo sa lugar na yon itong si Mang Agosto. Dahil sa kanyang inisip na baka siya'y malignuhin doon o di kaya'y makursunadahan siya ng mga nilalang doon. Subalit nagkakailang hakbang pa lamang siya'y biglang naalala niya ang usap-usapang tungkol sa mutyang maaaring makuha sa isang ahas, lalo na't katatapos lang ng 2 ahas na yon ang magbakbakan. Higit na mas nangibabaw sa kanyang isip ang pagnanasang makakuha ng mutya galing sa ahas, kung kaya't inipon niya ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang sarili at buong ingat at marahan siyang naglakad papalapit sa lugar o damuhan kung saan niya nakita ang 2 ahas na kanina lang ay nag-aaway. Gamit ang liwanag ng kanyang dalang flashlight at ang kanyang kanang kamay na may hawak na itak, ay kanyang hinawi ang mga damuhang puro laway ng mga ahas na yon at kanyang sinigurong may makikita siyang kahit anong kakaibang bagay doon. Subalit nabigo siya at mana sana siyang tatalikod upang umalis sa lugar na yon. Subalit may nahagip ang liwanag ng kanyang flashlight sa lupang nasa kanyang mismong tapat dahil sa may nakita siyang isang malakristal na bato. Kasing laki lamang ito ng Jolens. Silag ito o transparent. Madulas ito ng kanyang hawakan at ang mas lalong kanyang ikinamangha dahil mainit ang bagay na yon nang ang bagay na yon ay sumayad na sa kanyang kanang palad. Isa itong mutya. Isang malakristal na bato. Isang trabongkong galing at iniluwan ng isa sa mga ahas na yon. Totoo ba ito? Meron na akong mutya. Sa wakas, salamat. Pasigaw niyang pagkakasabi na para bang hindi siya nakakaramdam ng takot ng mga sandaling yon. Ibinalot kaagad ni Mang Agosto sa isang telang kanyang tinastas sa kanyang mismong suot na damit ang nasabing trabongkong yon, at pagkatapos ay kanyang itinali yon sa kanyang kaliwang hita ng buong higpit, at pagkatapos ay umuwi na siya sa kanilang tahanan. Sa daan pa lamang habang siya'y naglalakad ay malinaw niyang naririnig ang mga huni o tunog ng mga insekto sa paligid. Normal naman yon, Sir Jess, dahil gabi ng mga pagkakataong yon, subalit may pilit na sumasaliw sa kanyang pandinig, at yon ay walang iba kundi ang huni ng mga ahas na para bang nagbubunyi ang mga ito mula nang mapasa kanya ang nasabing trabongkong galing sa kakaiba at hindi pangkaraniwang ahas. Magaan at punong-puno ng enerhiya ang kanyang katawan magmula nang mapasa kanya ang trabongkong yon. Sa paglipas ng mga araw ay marami pa itong si Mang Agostong napapansin at nararamdamang kakaiba sa kanya, at sa kanyang paligid naging sisiw lang sa kanya ang lahat ng mga gawaing ginagawa niya sa araw-araw. Hindi siya nakakaramdam ng pagod o sa madaling salitay, nagkaroon siya ng kakayahang wala o hindi taglay ng isang ordinaryong tao. Taliwas yun noong mga araw
nawala pa sa kanyang katawan ang nasabing mutyang trabongkong yon at madali lamang niyang nagagawa ang lahat ng mga trabahong ipinagagawa sa kanya ng mga taong may kaya o masasabing mayaman sa kanilang baryo. Subalit sa kabila ng mga kakaibang nararamdaman niya sa kanyang sarili ay katulad ng iba'y sinubok din ng panahon ang buhay nitong si Mang Agosto. Dahil sa nagkaroon ng malubhang karamdaman ang kanyang pinakamamahal na asawa, karamdamang hindi kayang pagalingin ng sinumang mga tanyag o mga sikat na mga manggagamot at mga albularyo sa kanilang baryo o sa kanilang mismong lugar. Karamdamang nagbigay ng labis-labis na pag-aalala sa isang huwarang amang si Mang Agosto. Litong-lito na siya at hindi na niya alam pa kung kaninong tao siya lalapit upang humingi ng tulong sa nooy asawa niyang kinakailangang maoperahan. At nangangailangan ng malaking pera ang mga doktor upang matagumpay nilang maisagawa ang operasyon ng ligtas ang kanyang asawa. Madaling araw pa lamang at nataong araw ng linggo kung saan ay merong magaganap na sabong sa kanilang baryo, ay maagang naghanda ng kanyang sarili itong si Mang Agosto upang pumuntang bayan kung saan ay doon naninirahan ang kanyang pinsang si Mang Gaudoso. Isa rin itong taong katulad niyang magsasabong, kaya lamang ay medyo sinuwerte ito sa buhay dahil sa ito'y masasabing merong pera o merong kaya sa buhay. Magbabaka sakali siyang pahihiramin siya nito ng pera. Subalit nang akma na sanang bubuksan niya ang pintuan ng kanilang bakod, ay nagtaka at nagulat itong si Mang Agosto dahil nakita niyang makailang beses na iwinawalis o ipinapaypay ng kanyang isang panabong ang kanyang buntot sa hangin, at pagkatapos ay pumupostura itong animoy makikipagbakbakan. Isa itong panuksukan o isang sinibalang na merong itim na kulay ang kanyang magkaparehas na mga paa. Napaisip itong si Mang Agosto dahil naalala niyang muli ang mga sinasabi o ikinikwento sa kanya ng matandang minsan niyang nakakwentuhan na kapag ka ipinaypay ng isang manok ang kanyang buntot, lalo na kung ito'y isang panabong, ay isa yung pamahiing ito ay mananalo. Sa oras na ito'y dadalhin at ihanap ng kanyang makakatapat saan mang sabungan. Natuwa si Mang Agosto at napaisip siyang dalhin at ilagay sa loob ng bayong at dalhin sa bayan upang kanyang ibigay sa kanyang pinsang si Mang Gaudoso. At alam niyang matutuwa at magugustuhan yon ng kanyang pinsan dahil sa alam niyang ang panuksukang panabong ay isa sa kanyang mga paboritong ori ng panabong. Katunayan, halos lahat ng kanyang mga panabong ay mga panuksukan. Pagkarating niya sa bayan, sa mismong tahanan ng kanyang pinsang si Mang Gaudoso, ay natuwa kaagad sa kanya ito dahil ibinigay niya sa kanya ang nasabing panuksukan. Subalit, inilihim niya sa kanya ang tungkol sa pamahiing nakita niyang inasal ng kanyang ibinigay sa kanyang panuksukan. Tuwang-tuwa si Mang Gaudoso habang kanyang hinihimas at kinikilatis niyang maigi ang kabuuan ng panuksukang nasa kanyang dalawang kamay. Inilahad naman kaagad sa kanya ni Mang Agosto ang kanyang pinakang importanteng pakay, at yon ay ang humiram sa kanya ng medyo may kalakihang halaga ng pera para sa buhay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Ang halaga ng perang hinihiram mo, Pinsang Agosto, ay dadagdagan ko pa. Ano pa't magpinsan tayo, di ba? At saka nakarating na rin sa akin ang tungkol sa nangyari sa iyong asawa. Katulad mo, Pinsang Agosto, nalulungkot din ako, pero hanggat buhay pa ang asawa mo hinding-hindi ako o tayo papayag na maging huli na ang lahat para sa kanya. Ipapagamot natin ang asawa mo, Pinsan. Sagot ko ang lahat ng mga bayarin. Grabing pasasalamat sa kanya nitong kanyang pinsang si Mang Agosto dahil nagkaroon na ng solusyon ang problemang gumugulo. Ang problemang gumugulo sa kanyang isipan, higit sa lahat, ay maililigtas pa ang buhay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Subalit walang kaalam-alam itong kanyang pinsang si Mang Gaudoso. Ang nooy taong nasa kanyang harapan ay meron ng tangang kabal o pampaswerteng mutya sa kanyang katawan. Kailan ba, Pinsan, ang nakatakdang araw na isasagawa ang operasyon sa iyong asawa?
Sinagot naman siya ni Mang Agosto at sinabi niyang sa susunod na araw ang magaganap na operasyon, dahilan upang tamang-tama, pinsan. Pinsang Agosto, may sabong na magaganap ngayon sa isang baryo na sakop ng ating bayan. Malapit lamang yon. Kung gusto mo ay sumama ka muna sa akin doon at huwag kang mag-alala sa perang hinihiram mo dahil sa ako na mismo ang magdadala noon sa ospital. Sa ngayon ay sumama ka muna sa akin sa kabilang baryo dahil naghihintay na doon si Guillermo. Alam mo ba, Pinsang Agosto? Matagal na akong pinapasyalan dito ni Guillermo upang ibangga sa kanyang aswang na talisayin ang isa man sa aking mga panuksukang panabong. Pero itong dalamong panuksukan ang gusto kong dalhin sa sabungan. Ayos lamang ba sa'yo yun, pinsan? Sa halip na tumanggi, ay natuwa pa sa kanya o sa sinabi niyang yon si Mang Agosto dahil alam niya at natitiyak niyang mananalo ang nooy kondisyon na kondisyon at mabalasik kong titingnang panuksukang nasa kamay ni Mang Gaudoso. Pumayag kaagad sa kanya itong si Mang Agosto at mabuti na lamang at nagkataong walang pasok ang kanilang 3 mga anak at sila ang kasalukuyang nooy nag-aalaga sa kanilang ina. Pagkarating nila sa nasabing sabungan sa baryong binabanggit ni Mang Gaudosoy, nakita kaagad nitong si Mang Agosto ang nooy nakatayo sa gilid ng ruwedang katabi ng sintensyador ng sabungang si Mang Guillermo. Nakasuot ito ng puting kamiseta de chino at sambalilong pabilog at kulay itim. May kasama itong isang magtatari at hinihimas nito ang isang panabong na binansagang talisaying aswang. Mabilis namang lumabas ng sabungan ang sintensyador at sinalubong kaagad nito ang papalapit ng sabungang magpinsang sina Mang Gaudoso at Mang Agostong nooy. Maingat nitong hinihimas ang balahibo ng kanyang hawak na panuksukang panabong. Mang Gaudoso, maaari na kayong pumasok sa loob ng sabungan para maumpisahan na kagad ng bakbakan ng inyong mga dalang panabong. Kanina pa kayo hinihintay ni Guillermo sa loob ng sabungan, ang sabi sa kanila ng sintensyador ng sabungan nang ito'y nasa kanilang mismong harapan na. Ganoon ba? Sige, tayo na, pinsan, sa loob ng sabungan. Ang sagot ni Mang Gaudoso. Kasunod ay pumasok na kaagad sila sa loob ng sabungan at lumapit kaagad sila sa nooy nakatayong si Mang Guillermo. At pagkatapos ay, masaya ang araw ko ngayon, Gaudoso, dahil sa pinaunlakan mo ako ngayon sa gusto kong mangyari. At ika lamang, mukhang isang magandang klase o mataas na uri iyang panuksok ang hawak ng isa mong kasama. Sambit ni Mang Guillermo kay Mang Gaudoso habang pinagmamasdan niyang maigi ang nooy hawak ni Mang Agostong panuksukang panabong. Oo, Guillermo. Nga pala, siya si Pinsang Agosto at ang nakikita niyong hawak niyang panuksukan ay sa kanya. Ibinigay niya sa akin ang panuksukan niyan upang ibangga sa iyong aswang na talisayin. Sagot naman sa kanya nitong si Mang Gaudoso. Ganoon ba? Mukhang magaling at mahusay mag-alaga ng panabong yang pinsang mong yan, Gaudoso. Dahil sa nakikita kong kakaiba ang gilas at pangangatawan ng panuksukan niyong yan. Paano, Gaudoso? Tumatakbo ang oras. Patarian na ba natin ang ating mga panabong? Ang sabi pang muli nitong si Mang Guillermo sa kanilang dalawa, kung kaya't, ano pa nga ba? Sige, umpisahan na natin ang magiging simula ng kanilang paghaharap. At pagkatapos na sabihin yun sa kanila ni Mang Gaudoso, kumuha kaagad ng isang bihasang magtatari. Itong si Mang Gaudoso, sa isa sa mga magtataring nasa labas ng sabungan, pinapasok nila ito sa loob ng sabungan. Isang matandang sikat na magtatari at kinilala sa bansag na si Mang Isong. Ang kanyang napiling kumarga ng tari sa kanyang panuksukang nooy. Kasalukuyang hawak ni Mang Agosto. Ganoon din ang makikitang ginagawa sa kabilang panig o sa panig nila Mang Guillermo. Abalang-abala rin ang mga itong nagkakarga ng tari sa kanilang aswang na talisaying panabong. Ngunit ang hindi alam ng lahat, habang kinakargahan ng tari ni Mang Isong ang hawak ni Mang Agostong panuksukay, nakakaramdam na ng kakaibang init at enerhiya sa kanyang katawan itong si Mang Agosto.
enerhiyang nagmumula sa kanyang motyang drabong kung pinalot niya sa malinis at pahabang tela, sa kanya itinali sa kanyang kaliwang hita, init at enerhiyang nasisiguro niyang noon pa lamang nangyari sa tanang buhay niya. Gumapang ang enerhiya at init na yon sa kanyang dalawang kamay, hanggang sa ito'y alam niyang nakarating na sa kanyang hawak na panuksukang bigla namang napaiktad at pilit na nagpupumiglas sa kanyang dalawang kamay ang naturang panuksukan, dahilan upang magtaka itong si Mang Isong. Lintianan! Ano bang klaseng panabong ito? Bakit bigla na lamang itong naging mabalasik at agresibo na para bang apurado nang makipagpakpakan? Ang sambit ng magtataring si Mang Isong o Tatang Isong. Ha! Ganoon ba, Tatang Isong? Hayaan niyo po, dahil magandang sinyalis yan. Ha! Sabi naman sa kanya ni Mang Gaudoso, samantalang tahimik lamang noon itong si Mang Agosto. At ang nangyaring yun sa kanilang panuksukay, napansin kaagad ni Mang Guillermo. Pumihit kaagad ang kanyang ulo sa kanilang kinaroroonan. Tinitigan nito ang nooy naghuhurumintadong panuksukan na nasa kamay ni Mang Agosto. Naging larawan ng pagtataka ang kanyang hitsura. Sa kamarahan niyang inilandas ang kanyang paningin kay Mang Agosto, na para bang kanyang binabasa ang pagkatao ni Mang Agosto. Pinagpapawisan na ito ng butil-butil sa kanyang malapad na noo at sa kanyang leeg. Ilang sandali pa'y nagwika sa kanila ang sentensyador ng sabungan sa utos ng Kristo at sinabi nitong dalhin na nga nila sa gitnang bahagi ng sabungan ang kanilang mga panabong. Iniabot na nga ni Mang Agosto sa kanyang pinsan ang nasabing may kargang taring panuksukan, subalit tumanggi sa kanya si Mang Gaudoso at sinabi nitong, Pinsang Agosto, ikaw na ang magbibitaw sa panuksukan nating yan. Huwag kang mag-alala. Malaki ang tiwala ko sa ating panabong, lalong-lalo na nga sa iyo. Tatanggi pa sana sa kanya itong si Mang Agosto, dahil hindi basta-basta ang taong makakaharap niya sa gitnang bahagi ng sabungan. Isa itong tanyaga, kinikilala at iginagalang ng mga sabongero sa kanilang bayan ganoon pa may, dahil sa mga pamahiing bawal sa loob ng sabungan ang magturuan kung sino ang magbibitaw sa kanilang mga panabong, kung kaya't napilitan itong si Mang Agostong dalhin sa gitnang bahagi ng sabungan ang kanyang hawak na panuksukan upang iharap sa nooy nakatayo na at naghihintay na sa kanyang si Mang Guillermo. At hawak na nito ang nasabing aswang na talisayin. Huwag kang kabahan, Agosto. Di ba yun ang pangalan mo? Laban ito ng ating mga panabong. Kaya naman, ikalma mo ang iyong isipan. Sabi sa kanya o kay Mang Agosto nitong si Mang Guillermo. Tumango-tango naman sa kanya itong si Mang Agosto at pagkatapos ay pinagharap na nga nila ang nooy. Pareho ng walang nakapasak na kaluban ang bawat hari ng kanilang mga panabong. Kasunod ay binitawan na nga nila ito ng magkasabay. Naunang tumalon ng napakataas at nagbistulang agila kung titingnan sa ere ang nasabing aswang na talisayin ni Mang Guillermo. Nakakatakot ito kung titingnan sa ere. Samantalang ang panuksukay nakatayo lamang ito at wari hinihintay niya lang ang gagawing pag-atake sa kanya ng nasabing talisaying aswang nang biglaan na lamang bumulusok paibaba palapit sa panuksukan ang talisaying aswang. At nang silang dalaway magkadikitay, nagpalitan kaagad sila sa ibabao sa nasabing mismong sabungan ng pag-atake at pagpalo sa bawat isa. Mabilis at pulidong-pulido ang bawat kilos, pag-atake at pagpalo ng nasabing talisaying aswang. At talagang masasabi isa itong fighter kung makipagpakpakan, samantalang puro iwas at ilag lang ang nooy makikitang ginagawa sa kanya ng panuksukan, na para bang ito'y kumukuha lamang ng isang magandang pagkakataon bago ito gumanti ng totoong pag-atake sa nasabing talisaying aswang. Lumagabak sa gilid ng ruweda ang panuksukan. Matapos siyang bigwasan ng isang malakas na pagpalo ng talisaying aswang sa kanyang katawan at kasabay ng kanyang pagbagsak sa sahig ng sabungan, ay siya namang kanyang ginawang pagbuwelo at tumalon ito at lumipad
Papalapit sa Noe, sasalubong na sa kanyang talisaying panabong, nakakahilong palitan ng pagpalo at pag-atake sa bawat isa. Pagkasalukuyang Noe, makikitang ginagawa nila sa loob ng sabungan. Pareho silang magaling at parehong mabilis, at halos lahat ng sulok ng sabungay narating na nga nilang dalawa. Walang hinihingal sa kanilang dalawa, walang ayaw tumakbo, at pareho nilang iniiwasang tamaan ng tari ang kanilang katawan. Bagay na ikinapulalas nitong si Mang Guillermo dahil imposible ito. Ngayon lamang ito nangyari. Ngayon lang ako nakakita ng isang mandirigmang panugsukang kayang makipagsabayan sa bilis ng aking talisayang panabong. Ngayon pa lamang ito, sa lahat ng mga naunang panabong na kanyang nakabangga. Hindi kaya? Ang sabi ni Mang Guillermo sa kanyang sarili sa kamarahan niyang ibinaling ang kanyang paningin kay Mang Agostong Noe. Katulad niya at ni Mang Gaudosoy, manghang-mangha sa naging laban ng dalawang mga mandirigmang panabong. Hindi kaya? Ang taong yan ay merong kargadang mutya sa kanyang katawan. Isang mutyang kaya niyang kontrahin ang mutyang kuko ng pusang noon pa man. Hanggang sa ngayon ay matagal ko nang iniingatan. Hindi maaari ito. Mukhang delikado ang talisayan ko. Ang nag-aalalang sabi niya sa kanyang sarili, at ang taong tinutukoy niya at pinaghihinalaan na merong kargadang mutyang maaaring pumigil o kumontra sa mutyang kuko ng pusang ginamit niya sa kanyang talisayan ay walang iba kundi si Mang Agosto. Nagpatuloy ang palitan ng pagpalo sa isa't isa ng dalawang panabong hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang na lumagotob sa lupang sahig ng sabungan ang talisaying aswang ni Mang Guillermo. Dahil sa ito'y nahulog sa sahig ng sabungan matapos itong makatanggap ng tatlong mabibigat, mabibilis at pulidong pagpalo ng tari galing sa naturang agresibong panuksukan. Sinundan kaagad siya ng panuksukan upang muli pa sanang papaluin. Subalit nagpilit na bumangon ang Noe. Bagsak na ang mga pakpak na talisayang aswang. Hinihingal at basang-basa na ang kanyang likuran. Pilit itong lumalayo sa bawat mga pag-atake at pagpalo sa kanya ng panuksukan. Nahihirapan na itong igalaw ang kanyang Noe. Duguan ng dalawang hita. Puro iwas na lamang ito sa naturang panuksukan, bagay na nagdulot ng pangamba kay Mang Guillermo at sa mga taong pumusta sa kanyang talisayang aswang. Dinakma kaagad ng sentensyador ang dalawang panabong pinagharap. Parehong tumuka ang mga ito sa isa't isa, kung kaya't mabilis niyang magkasabay na ibinaba at binitawan ang mga ito sa lupang sahig ng sabungan. Subalit hindi na gumaganti ng pag-atake ang naturang talisayan ni Mang Guillermo. Lumublob na lamang ito sa sahig ng sabungan. Sunod-sunod naman itong kinikigan ng nasabing panuksukan hanggang sa ito'y kanyang iniwan at nilayuan na naghihingalo na. Patay na Sir Diaz. Patay na ang matagal nang kinatatakutan at usap-usapang aswang na talisayang panabong ni Mang Guillermo. Nang ito'y sinuri ng sentensyador, tadtad ito ng mga tusok ng tari sa kanyang buong katawan, samantalang puro tapyas lang sa mga balahibo ng panuksukan ang nakita nila Mang Agosto, Mang Gaudoso at Tatang Isong, at wala itong tinamong sugat sa kanyang katawan. Idineklara kaagad ng sentensyador ng sabungan na panalo ang mandirigmang panuksukang Noe. Walang palya ang ginagawa nitong pagpaypay ng kanyang buntot sa hangin. Hindi ko sukat akalaing mananalo ang inyong panuksukan sa aking talisayang aswang, Gaudoso. At hindi ko inaasahang ganoon kabilis kong kumilos, pumalo at pumatake ang panabong na yan. Hay, natalo na ako. Pero tanggap ko yun. Ang sabi ni Mang Guillermo sa magpinsang si Mang Agosto at Mang Gaudoso. Pareho lamang tayo, Guillermo, ng iniisip. At alam kong yun din ang nilalaman ng mga isip ng mga taong nasa paligid ng sabungan ngayon. Lalong-lalo na nga sa mga mamumustang nagtiwala sa inyong talisayang aswang. Subalit ang higit na mahalaga sa lahat, para sa akin, ay nakita kong maayos mong tinanggap ang pagkatalo ng inyong panabong. At saka ang totoo niyan, Guillermo, si Pinsang Agosto ang panalo.
dahil sa kanya ang panuksukang yan. At nakita nyo namang siya ang nagbitaw kanina, di ba? Paliwanag pa sa kanya nitong si Mang Gaudoso, dahilan upang naibaling kaagad ni Mang Guillermo ang kanyang paningin kay Mang Agosto at bumalik sa kanyang isip ang mga pagdududang merong tangang mutya sa kanyang katawan, itong si Mang Agosto. Mang Agosto, may nais lamang sana akong itanong sa'yo. Ang seryosong tanong niya kay Mang Agosto. Walang problema doon, Boss Guillermo. Ano ba yun? At nakahanda po akong makinig. Pabalik tanong naman sa kanya ni Mang Agosto. Meron ka bang kargadang mutya sa iyong katawan o para sa iyong mga alagang panabong? Dahil ramdam ko yun, Agosto. Pilitin ko mang huwag paniwalain ng sarili ko sa nakikita at nararamdaman ko na meron kang mutya. Pero yun ang sinasabi ng isip ko. Nabigla at nanlaki ang mga mata nitong si Mang Agosto nang marinig niya yun kay Mang Guillermo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot sa nooy. Naghihintay na sa kanyang magiging sagot na si Mang Guillermo nang walang ano-ano'y. Huwag mo nang alamin pa kung anong meron o kung totoo bang may mutyang tangan sa kanyang katawan. Si Agosto, na pinsang buo ni Gaudoso Guillermo. Dahil para sa akin, kung totoo bang may mutya si Agosto na kanyang ginamit para sa kanyang panuksukan ay natitiyak kong isa yung mutyang o kontra sa iyong mutyang nanggaling sa kuko ng pusa. Tama ba ako, Guillermo? Sabay-sabay silang napalingon sa taong nagmamay-ari ng boses na yon at doon. Pinsang Timoteo, ikaw? Ang halos magkakasabay-sabay at gulat na pagkakasabi ni Mang Agosto at Mang Gaudoso sa taong nasa kanilang likuran, ang taong kanilang pinsang buo na isa ring sa bungerong usap-usapang may mutyang nakuha sa ilalim ng dagat, ang mutyang bariya. Si Mang Timoteong naninirahan noon sa Mindoro at isang magaling na maninisid upang manghuli ng isdang kanilang hanap buhay. Oo mga pinsan, kumusta na kayo? Iniwan ko na ang probinsya ng Mindoro upang manirahan dito sa ating bayan. At upang sana'y makabangga ng aking panabong ang usap-usapang aswang na talisayang panabong ni Guillermo. Pero mukhang naunahan na ako ni Pinsang Agosto. Magaling, pinsan. Nagmana ka talaga sa akin, Sandali lamang, Timoteo. Papaano mo nalaman ang tungkol sa aking mutyang pag-aari? At matagal ko nang iniingatan at minana ko pa sa aking amang isang magsasabong. Ang tanong ni Mang Guillermo kay Mang Timoteo habang ang tatlo'y masasayang nagbabatian. Alam kong isa kang mabuting sabongero at hindi lingid sa aking kaalaman ng paraan kung papaanong makipagbakbakan ang iyong talisayang panabong. Ang paraan ng kanyang pakikipagbakbakan ay maihahalin tulad sa isang pusang ayaw patalo sa kanyang katunggaling pusa. Bukod pa doy, matagal na ring usap-usapang may nakuha ang isang hindi ordinaryong pusang itim. Ang iyong lolo at kanya itong inalagaan, di ba? Subalit nang pumanaw ang iyong lolo'y ibinigay niya sa iyong amang isang magsasabong ang nasabing inkantadong pusa. Subalit nang pumanaw ang pusang yun o ang kanyang katawan ay doon pa lamang niya nakuha ang mutyang kuko ng pusang isang inkantado at ipinagkaloob sa iyo. Di ba tama ako, Guillermo? Nagimbal itong si Mang Guillermo nang marinig niya ang lahat ng iyon sa mismong bibig ni Mang Timoteo. Dahil sa totoo ang lahat ng iyon hanggang sa nagpaalam na ang mga ito sa kanila at umuwing bagsak ang kanilang mga balikat. Ganoon pa may masaya itong si Mang Guillermo dahil sa alam niyang isang taong katulad niya ang papalit sa kanyang katanyagan sa larangan ng sabong. Sa tulong ni Mang Timoteo at Mang Gaudoso at ng mga doktor ng hospital ay naging matagumpay ang operasyon. Sa asawa ni Mang Agosto, naging maayos ang kanilang samahang magpipinsan at hindi inilihim ni Mang Agosto ang kanyang nakuhang mutyang trabongko galing sa isang hindi ordinaryong ahas. Ganoon din itong si Mang Timoteo. Inihayag niya sa kanyang dalawang mga pinsan ang tungkol sa isang sinaunang bariyang nakuha niya sa ilalim ng karagatan ng Mindoro. Ang mutyang ginamit niya sa lahat ng kanyang mga panabong na dadalhin saan mang sabungan at naging epektibo yon dahil lahat ng mga panabong
na makakabangga ng kanyang mga panabong ay nagiging bihag na at pulutan sa inuman, kagaya ng inaasahay, naging kinatatakutan ng lahat ng mga magsasabong. Ang dalawang magpinsang parehong may taglay na mutya sa kanilang katawan hanggang sa napagpasyahan itong si Mang Timoteo. Makinig kayo mga pinsan dahil sa meron akong importanteng bagay na sasabihin sa inyo. Sumeryoso naman ang kanyang dalawang pinsan nang marinig nila yon kay Mang Timoteo nang magkataong sila ay nasa harapan ng inuman. Sa tingin ko'y napapanahon na upang ating ibangga at masubukan hindi lamang ang ating panabong kundi itong ating mga kargadang mutya sa isang tanyaga. Mas iginagalang, kinikilalang isang sabongerong usap-usapang may isang alagang kakaibang panabong. Nagkatitigan sa isa't isa ang dalawang magpinsang, si Mang Gaudoso at Mang Agosto, na para bang kanilang nahuhulaan na kung sino ang taong tinutumbok ng kanilang pinsang si Mang Timoteo. Kung kaya't, Pinsang Timoteo, huwag mong sabihin katulad ng ibang mga sabongerong biniyayaan din ng mga mutya para sa kanilang mga panabong ay, oo, Pinsang Gaudoso, Pinsang Agosto, gusto ko ring masubukan ang ating kargadang mutya kung kaya ba nitong tabagsakin ang malagintong panabong ni Tercio de la Riva alias Cano na nasa probinsya ng Masbate. Payag ba kayo, mga pinsan, sa gusto kong mangyari? Ang tugsong na pagkakasabi nitong si Mang Timoteo sa dapat sana'y sasabihin sa kanya ni Mang Gaudoso. Wala namang problema sa nais mong mangyari, Pinsang Timoteo. Kaya naman ay sige, payag ako riyan. Kailan tayo dadayo ng sabong sa probinsya ng Masbate, pinsan? Ang pagsang-ayon sa kanya nitong si Mang Agosto, ganoon din si Mang Gaudoso sa kanilang pinsang si Mang Timoteo. Ngayong darating na linggo, papasyalan natin sa kanila ang sabongerong tanyaga na si Cano. Pinsang Agosto, dalhin mo sa probinsyang yun ang iyong panuksukang itim ang kulay ng kanyang kaliwang mata at kulay pula ang kulay ng kanyang kanang mata at maitim ang kanyang mga paa, dahil yun ang ibabangga mo sa malagintong panabong ni Cano. At dadalhin ko rin ang aking sinyaladong ugis na katulad ng usap-usapang panabong ng isang matandang si Tatang Pedro. Manalo man tayo o matalo ay ayos lang. Ang mahalaga ay ating masubukan kung gaano nga ba kabisa ang ating mga tangang mutya o kung mayroon pang ibubuga ang ating mga panabong sa kanyang malaginto. At ang tungkol sa bahay na ating tutuluyan doon, dahil sa mayroon akong kakilala sa bayan ng Masbate na isang kaibigan at isa ring magsasabong at patikan sa larangan ng pagtatari. At pagkatapos noy, nagpatuloy na nga sila sa pag-iinuman habang kanilang pinag-uusapan ang planong dadayo ng sabong sa probinsya ng Masbate.